Yan, magandang gabi po sa inyo. Kahapon po ay nag-share po ako ng payo at paalala para sa mga kabataan natin. Especially sa mga mag-aaral po na magsikap, magtapos ng kanilang pag-aaral at i-priority ang kanilang mga parents na tumulong sa kanila para matupad ang kanilang pangarap makapagtapos ng pag-aaral. Basic po yun. May iba po nagsasabi, disagree sila kasi hindi naman daw mahalaga ang pag-aaral, ang mahalaga diskarte. So medyo nalalayo po tayo ng topic o punto dahil ang point lang naman natin doon ay ibigay yung basic. Kung nag-aaral ang isang estudyante, ang basic na paalala diyan, magtapos siya. Pagsikapan niya, di ba? Kung ang estudyante ay napakalaki ng maayos, very basic naman po yun na suklian niya yung kanyang parents dahil napalaki naman siya ng maayos. Hindi naman natin sinabi na ang bata, obligasyon niya ng 100% ang kanyang parents. Pagkatapos niya ang pag-aaral, obligasyon niyang tulungan ang kanyang magulang. Hindi na po tayo pupunta sa mga bagay na ganyan. Doon na lang po tayo sa mga automatic o kaya mga duty and responsibilities na nangyayari kapag sila napalaki ng tama. Usually, pag ang bata ay napalaki ng tama, automatic na po kasi yan eh. Hindi na po yung tinatanong kung obligasyon mo ba yan o hindi. Di ba? So, ang papayuhan naman natin ngayon ay ang mga katulad kong parents na. Alam ko, makaka-relate kayo dito, kayo, ng mga parents na kagaya ko. Mula sa pagiging bata, naranasan natin magkaroon tayo ng mga magulang na nagpursige para mapagtapos tayo ng pag-aaral natin. Some of our parents ay hindi naman kanon blessed, kagaya ng iba, at marami sa atin hindi na rin nakapagtapos dahil nga sa kahirapan ng buhay. So huwag ko natin isisihin sa ating mga magulang. So ngayon, ang pinakapayo ko naman para sa inyo ng mga parents, alam niyo ba na itong mga ating anak ay hindi nila alam na sila ay maisisilang sa mundo gaya rin natin noon. Hindi natin alam na tayo isisilang dito. At hindi rin nila tayo pinili. Kagaya din po natin noon, hindi po natin pinili kung sino yung magiging mga magulang natin. Sa halip ay ang Diyos po ang gumawa niyan. Ngayon po, kapag anak ka na po, nagkapamilya ka, obligasyon mo na po yan. Obligasyon mo sila na bigyan ng maayos na buhay. Actually, may batas nga dyan na tayo ay obligado na pag-aralin, bigyan ng shelter yung ating mga anak. Kapag pinili natin magkaroon ng pamilya, panindigan rin ho natin yan. Pagsikapan po natin na mabigyan naman sila ng maayos na buhay. Marami kasi sa atin, mga parents, na hindi ko nilalahat pero marami na ho kaming na-encounter na ang parents ginagawang negosyo po ang pagkakaroon ng anak. Minsan ho, ibinibenta ang anak, ibinumbugaw ang anak. Dahil daw sa kahirapan, natural po yan na ang inyong mga anak ay magre-rebuild din. Mawawala po yung pagmamahal sa inyo at tuluyan na po silang masisira. Nagtataka rin po yung ibang mga parents kung bakit may mga anak na suwail, may mga anak na hindi rumerespeto sa kanilang mga magulang. Well, actually, nakadepende talaga yan sa pagpapalaki rin natin sa ating mga anak. Hindi lang po sa part nila. Kung yung anak mo ay lumaking walang mukos, walang respeto, hindi mapagsabihan, rebelde, sino ba ang kasama niya nung siya'y baby pa lamang? Sino ba ang kasama niya nung tumutubo pa lamang ang kanyang pag-iisip? Nung siya'y musmus pa lamang, sino ba ang gumagabay sa kanya? Diba? Minsan ibalik ho natin yung question po sa atin. Bakit nagkaganyan po yung anak natin? Ano ba yung saan ba tayo nagkamali? Diba? Minsan hanapin rin po natin yung solusyon o yung sagot sa sarili natin. Naging mabuti ba tayo mga magulang? Bakit naging ganyan yung anak natin? Diba? Huwag lamang po natin isisi sa mga bata kung ano sila ngayon. Bagkus, find out kung ano yung mga pagkakamali mo o kung kailangan mo nang humingi ng tawad para lang maipakita sa kanya na tinatanggap mo yung pagkakamali mo bilang isang magulang at gusto mo siyang itama sa mga nakagisnan niya sa inyo. Pwede pa po yun, hindi pa po huli ang lahat. Bilang isang magulang, isa sa pinaka dapat nating bigyan ng pansin ay yung paglaki ng ating mga anak na meron pong takot sa Diyos. Kasi pagka yan po ang natutukan po natin, yung academics, yung pagsisikap, madali na lang po yan sa isang bata na may respeto at pagmamahal sa kanyang magulang. Madali na po yan. Actually, hindi mo na kailangang iobliga yung anak natin para tulungan ka kung napalaki mo sila ng tama. Kasi yan ay mga given na, yan ay mga automatic na. Hindi na dapat yan kinu-question pa na obligasyon ba nila na tulungan, suportahan tayo sa pagtanda natin. Hindi na po dapat yan tinatanong. Dahil babase na lang ho sila, babase na lang po natin ito sa kung paano natin sila napalaki ng maayos. Sa tingin nyo ba kung yung anak ninyo napalaki nyo ng maayos at maganda, ng punong-puno ng pagmamahal, kakalimutan ka kaya niyan sa kanyang pag-asenso, sa kanyang paglaki? Hindi kanyang kakalimutan. Bagkus mamahalin ka niya, susuportahan ka niya at ibabalik niya lahat. Kung pa lamang siya, ibabalik niya po yun ng
buong puso, hindi na po kailangan pang ipaalala, kwentahin. Bagkus ang anak na napalaki ng maayos, nagkakaroon yan ng pusong yung otomatiko sa pagtulong sa kanyang mga magulang. Diba? Huwag ho tayong magtaka kung bakit may mga anak na kinalimutan ang kanilang mga magulang. Hindi ho natin alam o hindi rin ho natin masabi kung ano yung mga napagdaanan nila sa kanilang mga parents. Alam nyo, mga kaibigan, marami akong nababasa na mga parents kagaya ko na itinatakwil nila yung anak nila dahil daw yung anak nila naging bastos, walang utang na loob. Ang dami nilang sinasabing against doon sa kanilang anak. Minsan po, lumagay din ho tayo doon sa sitwasyon ng bata. Dahil marami naman ho ako na-encounter na mga walang modong mga magulang. Yung mga ibinubugaw nilang kanilang mga anak, pinapahirapan, at hindi ho talaga perfecto ang pagmamahal din ng mga magulang. Maraming nagsasabi ang pagmamahal daw ng magulang ay walang kapantay. Pero ang dami naman pong kaso o rate na mismong magulang inabusong anak, mismong magulang ginawa ng masamang anak, diba? So, piling-pili lamang po tayo, at ito ay isang paalala lang na hindi rin talaga natin alam kung ano yung mga pangyayari sa buhay ng isang pamilya. Kaya gawin na lang natin lesson ito, yung mga nakikita natin sa TV, sa Facebook, palakihin po natin ang ating mga anak. Una-una na may takot sa Panginoon. At syempre may respeto at pagmamahal sa kanila, sa atin na magulang. So alam niyo na po yun kung anong gagawin ninyo. Salalay talaga sa pagpapalaki natin yung gusto nating maging bunga, di ba? Kung gusto mong lumaki yung anak mo na may takot sa Diyos, din ipakilala mo si Lord sa kanya ng habang bata pa siya, habang musmus pa lamang siya. Ipakita mo sa kanya na naniniwala ka na namumuhay kayo ng may takot at pagmamahal sa Diyos. Kung nais mo naman na yung anak rin ay maging masipag sa buhay, pandiskarte sa buhay, turuan mo siya, ipakita mo sa kanya kung paano ka dumiskarte sa buhay, kung paano ka mamuhay ng tama. Tayo po ang pinaka role model po ng ating mga anak. Kaya kung napalaki mo ng yung anak ay isang kriminal o isang masamang tao, malaki po ang part na kamali tayo. Malaki po ang part ng failure natin sa bagay na yan. So sana matuto na po tayo sa mga napapanood natin sa TV o sa mga balita. Yun lang mga ka-vibes. Magandang gabi.